Walang patumpik-tumpik. Agad sisimula ng Senado paglilitis kay Vice President Sara Duterte kapag na-impeach siya ng Kamara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong paghahanda ang ginagawa ng Senado para sa impeachment trial? Jiggy, nagsagawa na nga ng caucus o closed-door meeting kaninang hapon o kaninang tanghali ang mga senador para pag-usapan ng una agenda para sa pagbabalik ng sesyon sa parating na Lunes. Lalo't Jiggy, tight ang kanilang schedule dahil isang buwan lang magtatagal yung sesyon na yan at sinidi adjournment na. And then pangalawa, napag-usapan na rin nila yung mga possible preparations sakaling nga na umakyat talaga yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado at kailanganin na mag-convene ng Senado sa isang impeachment court. Alam mo, ingat si Senate President Tito Soto na magsabi sa atin o sumagot sa mga tanong natin tungkol sa mga impeachment preparations. Kasi para sa kanya, wala pa naman talaga sa Senado ang bola. Sabi nga niya, everything is still speculative. Ang bola nasa Kamara pa, hindi pa naman talaga sigurado kung magkakaroon ng impeachment trial. Ganun pa man, kailangan nilang maghanda at mas mainam daw na handa sila. At kabilang sa mga pinaghahandaan nga, Jiggy, logistics at timetable. Gaano kadalas yung gagawing trial pag nagkataon at gaano katagal yung paglilitis na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Pakinggan natin, Jiggy. Gaano po kahalaga na handa ang Senado if ever iakyat yung articles of impeachment? At kailangan nyo mag-convene na? Napakahalagang nakahanda kami because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Minomonitor nila yung sa House, di ba? So they will expect us to do our job once we receive it. Pero again, once we receive it. May pressure. Nandun pa na tayo. At Mean, sa panig ng bawat senador ay paanong paghandang ginagawa nila? Yung mga kagaya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, puspusa ng paghahanda. Dahil aminado sa Senator Lacson, mas challenging yung role ng pagiging Senator Judge sa mga kagaya nila na hindi abogado. In fact, kanina, after nung caucus, may justice na magbi-brief daw sa kanya bagamat hindi na niya pinangalanan. So seryoso silang pinag-aaralan yung rules of court dahil mag-a-apply yan sa mismong impeachment trial aside from the impeachment rules at yung Senate rules, hindi ba? Sa present composition kasi ng Senado, Jiggy, 5 lamang ang abogado. Sila Senators Jesus Codero, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Rodante Marcoleta at Kiko Pangilinan. So, para sa kanila, katulad na lang ni Senator Marcoleta, wala siyang paghahandang ginagawa. Pero si Senator Pia Cayetano, sabi niya hindi lang dahil abogado siya, pero may karanasan na rin siya sa dating nangyaring impeachment trial. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Siyempre, may disadvantage. Iba yung lawyers, may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings. Ako, parang si Esperin, merong crash course sa rules of court. Mamaya, actually, nag-invite ako ng isang judge to brief me kung ano yung, pati yung compilation of evidence. At Mean, yung mga taga-minority bloc, ano ang sinasabi nito? At ang ilan sa kanila nga ay kaalyado ni VP Sara. Actually, yung caucus kanina, Jiggy, ang invited doon ay senators from the majority and minority bloc. Pero ang dumalo lang from minority ay si Senator Robin Padilla. Pero nakita natin kanina sa Senado si Senator Rodante Marcoleta. Pero hindi siya dumalo doon sa caucus. At nung tanongin siya anong paghahanda niya, sabi niya, wala siyang paghahanda na ginagawa para sa posibleng impeachment trial. Habang si Senator Pia Cayetano, yung sa kanya ay kumpiyansa naman siya kahit papano, may baon siya, may stock knowledge siya dahil abogado nga siya. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Hindi ako nag-prepare. Kung ano yung dumating, darating. I'm a lawyer naman, so may baon naman akong mga preparations. Apo. Thank you. Yeah. Apo. Galing naman ako sa previous impeachment din, di ba? At Mean, yung posibilidad na mag-convene o kailan mag-convene itong impeachment court sa harap ng bago ruling ng Supreme Court ay kailan ba ito nakikita ng mga mambabatas? Sa harap ng bagong ruling ng Supreme Court, Jiggy, para kay Senate President Soto, ang ibig sabihin pa rin ng forthwith ay agad-agad. So again, itong sasabihin kong timeline ay speculative, just to be clear, hindi sa pinangungunahan natin, pero yung sa nabanggit kasi na schedule from the House of Representatives, yung possible na voting nila sa plenary ay May 11. If that happens, Jiggy,
at kung sakasakaling sa botohan na yan ay ma-impeach talaga si VP Sara, sabi ni Senate President Soto, they're expecting the day after that, so that's May 12, tama ba? Oo, May 12 ay itatransmit sa Senate yung articles of impeachment and day after that, which is May 13, agad nang magko-convene ang impeachment court and from then on, tsaka pa lamang natin malalaman kasi uupuan ulit nila ng mga senador. Ano na talaga yung mismong schedule, kung ito ba ay Monday to Thursday, gaya nung nangyari sa impeachment trial ni dating Chief Justice Corona na 2 p.m. onwards, o ito ba ay MWF, at kung ito ba ay magsisimula na mismo sa Mayo o sa June at July kung kailan walang sesyon. So yung mga bagay na yan, babalikan kita, Jiggy. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.